Ayun po, good morning po sa ating lahat. Parang napakalungkot po yata. Baka sabihan po ng katabi nyo, Happy New Year. Merry Christmas and advance Happy New Year po pala. Parang malungkot po yata. Tapikin nyo muna yung katabi nyo para magising muna yan. Kasi baka matulog, no? Gising na, magbabagong taon na, no? Kaya ngayon, yung ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng 2 Corinthians, no? Chapter 5, verse 17. Ito yung gusto kong ibahagi ngayon kasi tungkol sa bagong buhay o bagong ano natin ngayon. Kasi paparating na bagong taon na gusto ko siyang i-connect, no, sa lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi nga goodbye 2025 at hello 2026 na, no? At minsan gusto pang balikan ng iba yung nakaraan. Parang gusto pang alalahanin. Pero bilang isang mananampalataya, no, kailangan ano na tayo eh. Harapin na natin yung kung ano yung paparating, no, sa ating buhay. Kaya nga bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, at bagong pagsubok. Kasi hindi lang pwede bagong ano lang eh, bagong kasiyahan eh. Kasama dito yung pagsubok sa ating mga buhay, no? Kaya ngayon, yung i-share ko sa inyo ay pinabagatang pagbabagong hatid sa nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sino ba sa atin dito na nakipag-isa na kay Kristo Jesus? Say amen. Parang hindi sumagot yung iba. Parang nakakatakot naman yata. Say amen nga po. Amen. Praise God. Na tayong lahat nandito, no, ay nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Some of you familiar na sa context na ito, no? Yung topic na ito, the old has gone and the new has come. Na maraming gumagamit ng mga supporting verse sa topic na ito. Pero gusto kong i-emphasize o gusto ko pang i-dig konti, no? Kung ano bang nilalaman ng mga talatang ito. Dito makita natin, no, ang sumulat nito ay si Apostol Pablo. No, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Na makita natin kung paano siya tinawag ng ating Panginoon. Dati siya'y pumapatay sa mga Kristiyano, pero ngayon tinawag upang mangaral ng mabuting balita. Kala kasi ng iba kapag masamang tao, wala nang karapatang magbago. Na minsan hinuhusgahan based sa physical na anyo. O kapag may nagawang kasalanan, ang tingin, wala nang karapatang magbago. Pero kung titingnan natin, lalo na sa buhay ni Apostol Pablo, na dating mamamatay tao o pumapatay ng mga Kristiyano, pero ngayon, siya'y ginamit ng Panginoon upang magdala ng kaluluwa na mailapit sa ating Panginoon. Sa context ng ating pag-aaralan ngayon, lalo na sa 2 Corinthians o pangalawang Korinto, dito makikita na maraming sumisira sa reputasyon ni Apostol Pablo. O sa madaling salita, maraming sumisira sa kanyang kredibilidad ni Pablo sa Korinto o tinatawag na false apostles o mga huwarang guro. Dahil gusto nila, kasi ang tingin nila, tumitingin sila sa panlabas, galing sa pananalita, karisma, at tagumpay. Kasi kung titingnan mo naman si Apostol Pablo, ay tent maker lang yung trabaho. Simple. Pero yung mga nagtuturo doon that time, nakabase sa physical. Hindi sa pangloob na anyo. Kaya nga dito, makikita natin
na pinapaliwanag rin ni Pablo yung epekto ng Ebanghelyo. Na may ilan sa mga Korinto na nag-aangkin ng mananampalataya, ngunit walang malinaw na pagbabago sa buhay. Na sinasabi sa kanila na sila daw ay mananampalataya, pero hindi nakikita yung pagbabago. Ito yung nakakalungkot nga sa atin, no? Kahit sa panahon rin nila, talamak yung scammer. Sa sarili natin, kiniklaim minsan ng iba, o minsan tayo, kiniklaim na Christian, pero hindi naman nakikitaan ng pagiging Kristiyano. Masakit, pero ito yung nagiging totoo. Bato-bato sa langit, huwag matamaan, huwag magalit po. Kung ikaw man ay hindi natamaan, praise God. Kung natamaan ka man, praise God. Kasi ginamit ito ng Diyos upang mapapalahanan ka o ma-remind. Dahil baka natutulog na ang iyong pananampalataya. Kaya nga, pinapaalala sa atin dito yung kahalagahan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ito yung tanong na ating sasagutin. Actually, napaka-iksi lang nito. Hindi naman po ako abot ng 1 oras po. Sabay-sabay po nating basahin. Anong pagbabagong hatid sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus ayon sa 2 Corinto chapter 5, verse 17? Anong pagbabago kaya ang hatid sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus? Una, magiging bagong nilalang. Kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo'y bagong nilalang. Kaya basahin po natin yung ating text. Kaya kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Diyan lang po, okay na po yun. Diyan na lang po tayo. Huwag natin basahin yung buo, no, para di tayo masyadong humaba. No? Na dito makikita natin, no, na hindi sinasabi ni Apostol Pablo na pinabuti ang lumang tao. No? Kasi minsan kiniklaim na ito, yung new creation o bagong nilalang, ay ito po ay isang bagong nilikha or new creation. Hindi lang just parang binago lang or parang self-improvement, hindi po. Kundi binago mismo ng ating Diyos yung ating buhay. Kaya nga ito yung may connected sa Genesis chapter 1, kung titingnan natin, na ang Diyos na lumikha ng mundo mula sa wala. At siya rin ang lumikha ng bagong buhay sa makasalanan. Na makita natin yung transformation. Yung pagbabago ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kaya nga minsan tinatawag itong regeneration. Ang may kapangyarihang gawin ng Diyos kung saan binago niya ang puso ng makasalanan mula sa spiritual na kamatayan tungo sa buhay. Na makita natin yung transformation na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. At hindi lang po siya self-improvement. At hindi ito moral reform o religious upgraded o bagong disiplina lang. Ito po'y paglikha muli o bagong iral na pagbuo sa atin. Ganun daw po yung kapanganakan o bagong nilalang na ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi sa John chapter 1 verse 13, hindi na pinanganak sa kalooban ng tao, kundi
sa Diyos. Hindi po tayo ipinanganak sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban na mismo ng Diyos. Dahil tayo pinanganak muli. Mamaya malalaman natin yung detalyado nitong kapanganakan. At ito'y tinatawag na monergistic regeneration o Diyos lamang ang kumikilos. Na hindi po kaya ng tao o wala pong ambag ang tao sa pagbabago ng kanyang buhay, kundi mismo ang Diyos. O later, malalaman natin mamaya, kung wala palang ambag ang tao, ba't kailangan ko maging masipag? Ba't kailangan ko pang magsimba? Later, malalaman natin, bakit kailangan natin gawin yung mga bagay na iyan. At makikita dito, na itong ginawa ng Diyos sa atin bilang bagong nilalang ay Diyos lamang po ang gumawa niya. Tayong lahat na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po yung mga bagong nilalang na. At tayo ay binago na ng Diyos. Paano po yan pag hindi pa ako nagbago? Paano po yan hanggang ngayon? Nung simula nakakilala ako sa Diyos, ganun pa rin po ako. Ang dami natin minsang katanungan. Dito masasagot natin yung mga katanungan na dating nalilito pa kayo, malalaman natin ngayon. Ito yung pangalawa. Anong pagbabagong hatid sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Pangalawa, wala na ang dating pagkatao. Basahin po natin yung ating text. Kaya kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na dati niyang pagkatao. Doon lang po tayo. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ano ba yung sinasabi ditong dati? Ano ba tayo dati? Kung titingnan natin, nung dati, nung nagkasala sila Adan at Eva, lahat tayo ay naging makasalanan. Kasi si Adan ay siya yung pinaka-highest o pinaka-mataas na tinatawag na federal head. Kung nagkasala, lahat ng humanity ay naging makasalanan. Sila ay spiritually dead o spiritual na patay. Sabi nga sa Efesos chapter 2 verse 1, kayo'y dating patay dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. At hindi lang may sakit, kundi patay spiritually at walang kakayanang lumapit sa Diyos sa sariling lakas. Ganito po tayo dati. Na tayo po ay mga makasalanan at patay sa kasalanan at nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Kaya nga, ang lahat ay nagkasala. Familiar po sa inyo to. At mga anak ng napupuot o napuot, may sala at karapat-dapat parusahan, walang pag-asa kung walang biyaya. Dahil sa kasalanan na ginawa, nagkaroon ng puot ang Diyos sa tao. Na makita pa lang natin dun sa aklat ni Noah, sa book of kung paano nangyari yung flood. Kung paano pinarusahan ang tao dahil sa kanilang mga kasalanang gagawa. At makita rin natin na nagdilim ang kanilang kaisipan.
na nagdilim, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 18, nagdilim ang kanilang pag-iisip. Hindi na naunawaan ang mga bagay ng Diyos. Hindi na alam kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, at ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ginagawa na lamang kung ano yung gusto nilang gawin. Ganito po tayo dati. Ganito po kakurap ang tao. Kung gaano kamakasalanan ang tao nung wala pa si Kristo sa buhay natin. At matigas ang puso na ang kaisipan at laman ay kaaway ng Diyos. Wala nang tunay na pag-ibig sa Diyos, hindi na kayang magpasakop sa kanyang kautusan. Dahil gusto nilang, sinabi nga rin doon ng iba, lalo ng mga kabataan, kapag tumibok daw ang puso, wala ka na daw magagawa. Pero kung titingnan niyo po talaga, kasi ang puso natin po ay sinungaling. Our heart is deceitful. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung anong nilalaman ng puso mo. Kaya nga ito ang problema ng tao sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. At tayo ay alipin ng kasalanan. Sabi nga sa John chapter 8 verse 34, ang bawat ay nagkakasala ay alipin ng kasalanan, na ang kalooban ay nakatali sa kasalanan. Malayang gumawa ng gusto, ngunit ang gusto ay laging laban sa Diyos. Ito yung mga tao na gusto lamang magpaalipin sa kasalanan. Hindi nila gusto kung anong gustong ipagawa sa kanila ng Diyos. Dahil totally depraved na sila. At wala silang kakayanan makalapit sa Diyos. Dahil sa kanilang pagiging alipin sa kasalanan. Kaya nga nakakalungkot isipin, matagal ng Kristiyano, pero nagpapaalipin pa rin sa kasalanan. Kaya nga nawa bilang mga anak ng Diyos, no, mapaglabanan natin yung kasalanan na gawa ng kaaway sa atin. Pero hindi po ibig sabihin nito na wala na yung dati nating pagkatao, na wala na tayong kasalanan. Na wala ng kasalanan ang mananampalataya. O hindi na magkasala. Hindi po yun ang sinasabi. Kundi, kaya siya sabi nga ng isang theologian, tapos na ang laban sa kasalanan. Natapos na. Dahil ginawa na ng ating Panginoon, binayaran na ng ating Panginoong Hesus yung ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi doon, naputol na ang paghahari ng kasalanan kahit may presensya pa ito. No? Ibig sabihin, na tayo dati patay, ay nagkaroon na ng buhay. Na dating walang direksyon ng buhay, nagkaroon na ng direksyon ang ating buhay. Dating naliligaw, binigyan ng tamang daan upang malaman ang tamang patutunguhan. At meron tayong pag-asa na binigay sa atin ng Diyos at pinakita niya rin dito ang kanyang pag-ibig. Kaya nga pangatlo,
Anong pagbabagong hatid sa pakipag-isa kay Kristo Jesus? Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Na ito'y napalitan na ng bago. Ano bang ibig sabihin nito? Na ang lahat ay naging bago. Hindi ito nangangahulugan na perpekto na po. Huwag mo natin ma-misinterpret to. Na wala ng kasalanan, kundi radikal at pagloob na pagbabago na gawa ng Diyos sa pamamagitan ng regeneration. Na makita natin yung transformation ng isang tao. Na meron ng pagbabago, no? At ito'y napalitan na ng bago. Na dating makasalanan, ngayon ay naging bago. Because of Christ. At hindi ito dahil sa gawa ng tao. Kaya wala po tayong maipagmamayabang kahit konti sa ating ginawa. Kaya nga dito, yung bago nating kalagayan. Na dati tayo ay mula sa nahatulan, ngayon ay pinawalang sala. Kaya nga sabi nun sa Roma chapter 8 verse 1, kaya nga hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung tayo ay totoong nakipag-isa or genuine, yung ating relasyon sa Diyos ay hindi nahahatulan at paparusahan ang taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. At mula sa kaaway ng Diyos, tayo naging anak niya. No? Na napakasarap pakinggan na dating walang relasyon sa Panginoon o dating kaaway ng Diyos, ngayon ay naging anak na ng Diyos. Kaya nga ang relasyon sa Diyos ay ganap na nagbago. May pagbabago pong nangyari. Hindi lang minsan nararamdaman to ng tao. Kasi nga pinanguunahan ng sariling desisyon sa buhay kaysa sa desisyon ng Diyos. At meron ring bagong puso, no? Na ibinibigay ang Diyos. Sabi nga sa Ezekiel chapter 36 verse 26, binigyan ko na kayo ng bagong puso, na ang pusong bato ay naging puso na handang magpasakop. Pusong sumunod sa Panginoon. Kaya tayo sumusunod, kaya ginagawa natin yung mga bagay na ito dahil nagsisimba, gumagawa ng mabuti, o yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbigay niyan. Binago ng Diyos yung buhay natin. Kaya nakagawa tayo na magpuri sa Panginoon. Kasi hindi natin kayang gawin yung mga bagay na yan. Kasi ang tao, gusto palagi yung nakakipag-satisfy lang sa buhay niya. Yun lang ang gusto ng tao. Pero nung binago ka na, iba na yung gusto mong gawin, kundi purihin ang Diyos. Hindi na sarili ang sentro, kundi ang Diyos. Na ang salita ng Diyos ay nagiging mahalaga. Kaya napakahalaga sa atin bilang isang mananampalataya yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para ma-equip o mas lalo pa tayong lumago sa ating pananampalataya. Kaya pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos upang mas lalo pang maging matibay yung ating pananampalataya. At upang hindi tayo makakalimot
sa ating relasyon sa ating Panginoon. At meron din tayong bagong layunin sa buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, upang sila'y huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Kundi ang purpose ng buhay natin is to glorify God. O para sa kanyang kaluwalhatian. Say amen nga po. Na nabubuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko nga akalain na aabot na kami ng 1 taon sa aming anniversary kahapon. Hindi na kami nag-celebrate, no? Isa simple lang naman siya, napasasalamat na nag-anniversary lang kami kahapon actually. Hindi nga kami sirot lang nag-post kahapon. So, huwag na mag-post, pero gusto niya mag-post. Okay? Kasi hindi naman talaga ako, ayaw kong yung parang pakita talaga, pakita sa tao. Ang mahalaga sa akin, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa binigay, no, na taon. Actually, maiksi pa nga yan. Yung iba, how many years na nagsasama. Na hindi talaga madali. Mahirap. Na kailangan mo mag-adjust sa lahat ng bagay. Hindi kayo palaging masaya. Kasama ang kalungkutan, hirap, at sakit. No? Sabi nga, napakaigsi pa lang ng taon. Pero, salamat sa Panginoon, sa biyaya niya na napagtugumpayan nyo, no, sa tulong ng Lord. Kaya nga sa mga nagbabalak dyan, no, i-enjoy nyo muna yung life nyo. Kasi ang buhay ay hindi po madali. Actually. Kaya, kung handa na, why not? No? Yan naman yung natin. Kung kalooban naman ng Panginoon, no? Pero kung hindi pa, wag muna. Yan naman yung rin natin. Kaya nga yung layunin daw natin, kaya nga ang purpose naman yan, lahat ng bagay na ginagawa natin is to glorify God. Kaya ang tanong sa atin, sa lahat ba daw ng aspeto ng ginagawa natin sa ating buhay, ay nag-glorify ba natin ang Diyos? Sa lahat daw po ng ginagawa natin sa buhay, ay nag-glorify ba natin ang Diyos? Sana po, amen. Na nag-glorify natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit nasa labas man tayo ng simbahan, kahit nasa loob man tayo ng bahay, o saan ka man, nag-glorify mo ang Diyos. Na hindi mo kinakahiya ang Diyos. Dahil totoo yung pananampalataya mo sa Kanya. Kapalagi ko itong sinasabi, no? Na matagal ka ng Kristiyano, pero hindi ka kilala ng kaibigan mo na Kristiyano. Kasi hindi ka nakikitaan ng kaibigan mo ng pagiging Kristiyano. Kasi minsan, nakikiayon ka pa. Kung ang kaibigan mo palamura, sasama ka rin pagiging palamura. Masakit man, pero ito yung nangyayari. No? Alam namang masama, pero ginagawa. Di hingi naman ako ng sorry kay Lord. Ito yung palaging alibay na naririnig ko. Hingi naman ako ng tawad kay Lord. Yes. Pero hanggang kailan? Kailan mo babaguhin yung buhay mo na handa mong sundin ang ating Diyos? Kaya nga dito, yung bagong pamumuhay, sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang namubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No? Pinapakita dito yung pananalig natin sa anak ng Diyos. Kung tayo po ay namumuhay bilang isang Kristiyano, o handa nating ialay yung ating buhay, o handa nating sundin ang ating Panginoong Hesukristo, makikita po yan. Kahit hindi mo man sabihin, kasi minsan, ito ang nangyayari, na kailangan mo pang sabihin sa iba para malaman nilang mabait ka. Mabait kaya ako? Masipag kaya ako? Hindi naman ganun eh.
Hindi mo na kailangang sabihin pa. Kaya na-appreciate ko nga si Pastor Arman eh. Yung kanyang kasipagan, hindi niya sinasabing masipag ako. Ginagawa niya, pinapakita niya na siya'y masipag. Yung pagiging matalino, hindi naman niya sinasabi kasi Elder Ador, si Pastor R. Lawrence, marami pang iba. Hindi nila sinasabing matalino sila. Pinapakita nila na matalino sila. Kaya nga tayo rin, bilang isang mananampalataya, pakita natin kung totoo ba talaga tayong mananampalataya. Kaya nga daw ang isang prutas, pag pinaghalo mo sa nabubulok, pag nilagay mo dun sa nabubulok, mabubulok ka rin. Pero ang isang prutas, na hindi pa apektado, pwede mo siyang i-separate. Hindi agad siyang mabubulok. Kaya minsan, kailangan nating dumistansya sa totoong kaibigan natin. Kung ito ba'y nakakatulong, kung ikaw may gamitin ng Panginoon, praise the Lord. Pero kung hindi man, kung sila man ay nagiging toxic na sa'yo, mas better nang lumayo ka sa kanila. Kaya nga dito tinatawag itong proseso ng sanctification, yung pagiging banal, no, natin, yung bagong layunin, bagong pamumuhay, bagong kaisipan, bagong puso, at bagong kalagayan natin sa Panginoon. Ito yung mga proseso upang pinapabanal yung ating buhay ng Panginoon. Kung wala man tayong itong mga bagay na ito, hingiin natin sa Diyos yung mga bagay na ito na tayo'y magkaroon ng bagong puso, bagong kalagayan, bagong isipan, bagong layunin, at bagong pamumuhay na bigay ng Diyos. Hingiin natin na huwag tayong mapagod na humingi sa Diyos. Kung sa mga bagay na iyan, na bigay ng Diyos, kung hindi man nakita sa buhay natin yan, ay bigyan tayo ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabi agad. Wala pong ganon. Merong matagal pong proseso na ibinibigay o ginagamit ang ating Panginoon. Kaya ito, tapos na. Conclusion natin. This is the last. Sabi dito, ang nakipag-isa na kay Kristo Jesus ay hindi na tayo namumuhay sa dati nating pagkatao. Dahil tayo ay napalitan na ng bago sa kanyang dakilang gawa na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga napakahalaga yung dakilang gawa ng ating Panginoon. At kaligtasan na ibinigay na buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung response song natin yung Beautiful Ashes. Pwede pa kakanta mamaya Ate Pay. Na pinapaalala dito no yung plano, mabuting plano ng ating Panginoon. Na ang pag-asa natin lalo na sa paparating na bagong taon ay hindi nakabase sa pangako na hatid ng Diyos, kundi sa pangako ng Diyos sa atin. Kaya ngayong bagong taon, hindi po nakabase sa pangako natin, kundi sa pangako ng Diyos na hindi napapagod ang Diyos na tulungan ka, na samahan ka sa iyong lakbayin sa buhay. Kaya wag lang tayong mapagod na lumapit sa ating Panginoon. Wag na natin hintayin pa yung time na mawala tayo sa mundong ito na pero tayong pagsisisihan na hindi natin nagawa na luwalhatiin ang Diyos. Tayo po'y manalangin.